Ayan guys, may lakad kami ngayon. Papunta kaming Babatngon. Iikot lang kami guys, Babatngon, San Miguel. Paglabas ng San Miguel guys, sa may tulay, diretso na kami Palo, Tacloban. So sa 43, mula dito hanggang doon, paikot, mula doon sa tulay is 43 kilometer. So sa 43 kilometer, itong gas natin, ito. Ayan. Yan. Nakikita nyo, konti na lang. Titingnan natin kung hanggang saan to. 5 minutes later. Bali dito guys, dagdag na lang tayo dito ng 30 pesos. Kasi mayroon pa ako ditong 30 pesos. Yung maliit natin na gas, dinagdagan ko lang 30 pesos. I am the one. Sorry. Medyo malayo-layo din yung pupuntahan natin kasi 43 kilometer. Dito mula dito sa gasoline station sa Nortola. Yan, Nortola to guys, yan. Papunta doon sa Babatngon, San Miguel, tapos balik papuntang Palo. So yun. 5 minutes later. Yung guys, hindi kami natuloy. Hindi tuloy guys, so tiyan mo, maulan doon. Bali, sa Dagami na lang kami. Kay Maki Boy. Makaboy na lang kami. So, bukas na lang or ewan ko kung anong araw na iikutin namin San Miguel. So, Maki na lang guys. Dito guys, napatagal kami dito sa kakaayos lang yun ng interconnection. Yun nga, hindi gumagana kasi kapag tatlo. So, dalawa lang gumagana. So, yun. Wala na lang. Sila na lang muna dalawa. A few moments later. Bali guys, dyan muna kami ikot sa Babatngon, San Miguel, tsaka papuntang Palo. Pero nag-iba kami ng ruta ngayon. So, dito na lang tayo sa Palo. Yan. Sa Merkado ng Palo, papunta dito sa Pastrana Road. Pababa. Tapos doon kami lalabas sa gasoline station sa Dagami na guys. So ito yung ruta namin. Yan, punta kami na. Yan, tapos pababa. Papunta na yan mismo dito sa labas na gasoline station sa Dagami na guys. So yun na lang yung pinaka-ruta namin. Medyo kasi malapit-lapit lang. Hali kami na Palo. Hali kami na Palo guys. So dito kami dadaan. Shortcut. Sana yun. So pasensya na guys, dito medyo magiging tabingi na yung camera natin. Dito na sa left side. Kasi hindi ko na dyan napansin guys na ganito yung camera natin talaga. Pero okay lang. So goods naman. 5 minutes later. So bali dito guys, habang minomonitor ko yung oil cooler natin is 28.9 yung lamig. So may napansin ako kay Clinton kasi meron siyang sa motor niya, nahulog siya. So bali dito hindi na tayo napansin ni Clinton. So balikan na lang natin. So alam ko naman na yung kalsada dito is straight lang. So habol na lang tayo kasi hindi ko talaga alam dito. First time ko dito guys. So yan, kunin lang muna natin yung sunglass niya. Buti na lang hindi nabasag guys. Goods pa yung condition. So ngayon nahabol na lang tayo sa kanila kasi mahirap na maiwanan tayo kasi hindi. Bali dito guys, nasa stable yung init ng oil cooler natin. So hindi tayo prone sa overheat guys kasi yun nga, madali uminit yung bore natin kasi naka-rebore tayo. So goods yung reading ng natin, oil sa oil cooler natin guys. So ayan, napapansin nyo dito nandito na tayo sa Kahagnaan, so Kabanwakan, sa Palayan. So medyo malapit-lapit na dito sa Pastrana guys, yan. Proper ng Pastrana, medyo malapit-lapit na dito. So iikot lang tayo dito sa left side. Diretso na yan papuntang Dagami proper. So ayan guys, nandito na tayo sa proper ng Pastrana. So bali ito yung pinaka-plaza nila dito sa right side natin. Makikita nyo dito parang may basketball court. So bali ito yung pinaka nila, parang malapit na dito yung Pastrana Municipal Hall. So iikot lang tayo dito guys sa left side. So diretso na yan papuntang Dagami. Ayan, Dagami proper. So bali dito maganda yung condition ng oil natin, oil cooler, nasa 29.1. So medyo malapit-lapit tayo sa 30. So nasa good stable yung init ng oil cooler natin. So,
kumbaga effective yung ating yung hangin na nagpapalamig sa oil cooler natin. Isa yan guys sa advantage na may mga oil cooler na naka-rebore. So yun, iniwasan lang naman natin dyan yung prone sa overheat guys, lalo na kapag hindi balance yung mix ng gas natin tsaka hangin. So far dito na-balance naman natin yung hangin at tsaka gas na pumapasok sa ating carburetor. Then nilinis na rin natin yung power jet at tsaka main jet. So dito confident tayo na goods na yung natin engine. Hindi na tayo prone sa overheat. So bali kung makikita natin dito yung sa rating is 28.8. So nasa stable talaga. Sa atin motor wala talaga tong oil cooler. Pinalagyan ko lang guys kasi yun naka-rebore tayo. So yun, medyo nakakadagdag ng konti na medyo lumamig yung oil natin para hindi tayo masyado prone sa overheat. Lalo na kapag magbiyahe kami ng mga I think 3 to 4 hours straight yan guys, walang pahinga. So yun. Ayan guys, nandito na kami sa Dagami. So bali nakalampas lang kami ng konti ng Dagami proper kasi pupunta sana kami sa Hulita. Kaso napansin namin si Maki, nandito pala yung kanyang shop sa Dagami proper. So hindi na kami pupunta doon sa Hulita. So babalik na lang kami doon sa Dagami proper. So yun, kasi first time na yung makapunta rin doon kay Maki shop. Kasi hindi pa ako nakakapunta din doon sa shop niya. Kasi may branch siya guys. Yung main branch niya is nasa Hulita, yung pangalawa dito sa Dagami. Gusto talaga namin mabisita yung kaibigan namin, yung pinakamamahal namin kaibigan, si Maki Boy, na hindi namin siya iiwan kahit kailan. So dito magbabana-bana na kami dito guys kung saan kami dadaan kasi medyo malapit-lapit lang dito yung shop niya. Sarap mag-rides guys. Sarap talaga sobra. So punta na kami sa Dagami doon sa shop ni yung kaibigan namin si Maki kasi wala to sa plano, parang biglaan lang. Kasi yung supposed to be yung ruta namin ngayon hindi dito. Pero biglaan lang kasi yung ruta na pupuntahan namin doon is maulan. So dito hindi dito maulan. So dito na lang kami nag-decide na pumunta rito kasi hindi maulan. So yun lang yun, let's go. Yung gamit ito na yung Kleenex. Bago lang yan guys kasi meron silang business na ipapa-sidecar niya yung parang sound and system parang ganun. So para ma-break in, so ni-rides lang muna niya. Parang dito ba, solo ba? Yung hindi wala pang sidecar. Let's go. Hoy! Kapi! Saan kita? Balik kita sa. Balik kita pala? Balik tayo sa doon Dagami. sa may Jaro Dagami Road. Jolly Dagami. Nag-uukap naman. Mabalik na kami, Jolly Dagami. Let's go. Okay, balik tayo sa Jollibee Intercom. 5 minutes later. Tato kan Gio. Ay, Sugi. First time natin lumabas guys na gamit natin yung ulo. Si Sugi. Kasi nasanay tayo sa naked handlebar eh. Pero okay na siya ngayon. Medyo mainit-init yung gulong natin. Mainit kasi sa biyahe. Saan ka pinamagari Maki? Sige, Brent. Oli. Bali dito guys, try namin i-contact si Maki kasi gusto namin ipaalam sa kanya na nandito kami. Pero hindi namin ipapaalam na magkasama kami ni Angelo. Si Clinton lang. So yung para surprise ba? So yan si Angelo. Iba talaga kapag meron yung interconnection. So bali gusto ko itong bumili guys, itong parang strap na parang goma rubber siya. Kaya nga goods na. So nakapagbigay na kami ng signal kay Makina na papunta na kami doon sa shop niya. So nag-send na lang yung asawa niya ng location. Shout out nga pala kay Karen Royales. So siya yung nagbigay ng location kung saan banda yung shop ni Maki. So hindi kasi namin alam kung saan talaga yung banda yung shop. So bali ditong road na to guys, ito yung pinaka shortcut papuntang sa gitna ng Dagami. So usually dito hindi talaga namin alam kung saan banda yung shop niya. So magmumuni-muni kami dito kung saan medyo kapag mayroong parang mga kainan ng mga pagkain ng manok, yun na yun. So dito bumili lang muna si Clinton ng snack. Ayan, parang buchi-buchi. Yung may mga crack-crack na parang matigas. So nagtanong-tanong na rin kami dito kung saan banda yung talagang shop niya. Sabi ni ate, doon andyan lang kay Vice Mayor daw. Ayun, tama nga guys na dito lang sa unahan namin. So nalampasan na namin. So nandito pa lang yung shop nila Maki. Ayan, puntahan natin. Nandyan lang guys, malapit lang talaga. So ayan guys, nandito na tayo kay Maki. Makikita niyo dito sa right side, dyan yung shop niya guys. Yung mga bintahan ng mga pagkain ng
mga manok, mga Angry Birds, mga ganon. So dito magpa-park lang tayo dun sa ano. Kasi nahirapan ako dito mag-park guys dito sa right side. Medyo nakakatakot kasi medyo may mga dumadaan ng mga sasakyan. So napalano ko doon park sa tawid sa kabilang kalsada. So magpa-park lang tayo guys. Grabe, first time ko rin ulit dito makapunta simula noong 2018 I think. Oo, dito mismo sa Dagami proper. Kasi usually yung pupunta kami dito kapag mga dance competition, mga year 2016 pa yun, mga ganun 2015. So medyo nakilala rin kami dito ng mga mayor na katapos namin sa Showtime. So sunod-sunod na yung nagasting. So yun, nakakamiss lang guys. So dito chine-check ko dito yung gas natin. Medyo may laman pa naman. Konti na lang. Parang sagad na siya dun sa bakal pero okay pa yan. Kayang-kaya pa yan papuntang Tacloban. So bali ito na yung itsura ng ng shop ni Maki. So nakakapanibago lang kasi hindi ganito yung itsura ng shop niya dun sa main branch. Yung main branch nga pala guys is nasa Hulita, Leyte. Tapat lang ng Hulita Municipal Hall. Yung main branch nila ng parang mga pagkain ng mga manok. So dito is pangalawang branch na to guys dito mismo sa Dagami proper. So okay naman, decent. Parang yung first impression ko nga parang gross. So, maganda yung pagkakagawa. So kung mayroon kayong mga manok dyan or taga Leyte kayo, dito na kayo bumili guys. Dito lang yan sa proper Dagami. So kanino kaya yung mga motor nito guys? Siguro yung mga motor dito ng yung mga tauhan ni Maki. So sana all naka Honda Click 160. Ang pogi pala ng itsura ng Honda 160. Honda Click 160. So siguro motor nila to guys, yung mga nagbabantay dito. Yan, paalis na kami ngayon guys. What? Kasi kadadating lang yung Maki. Hindi, kanina pa si Maki dito. Pero paalis na kami guys kasi yung gasolina ko is konti lang. What? Titingnan lang natin kung aabot pa yung gas natin. Pero goods naman siya guys. So tingnan natin mamaya hanggang kailan yung gasolina natin. Pauwi na kami ngayon sa Maki. Pauwi na kami. Let's go. Bye. So bali dito guys, kinakabahan na talaga ako kasi yung gasolina natin, yung iniisip-isip ko kung naabot pa ako ng Tacloban City. Pero sa lakas ng loob, aabot yan guys. A few moments later. Kita tayo guys, mabusin ng gasolina yung pag-uwi guys. Pero so far, hindi ko na-expect na makakaabot tayo. Naglubat yung cellphone natin that time, pauwi na kami. Tsaka naglobat na rin yung action camera natin. Kasi dalawang battery lang yung dala natin. So wala, naglobat talaga. Since pag alis natin sa Palo, tsaka papuntang Dagami, yun na konsumo ng battery ng action camera natin. At the same time, yung cellphone natin naglobat na rin. Kasi nasa 15% na lang yun. So, isa sa mga nakuha ko na na learnings din na kailangan maglagay na tayo ng charger sa motor natin. Actually, nagawa ko na yan dati. Kasi yung charging system kasi natin sa motor hindi stable. Kumbaga, hindi siya talaga stable. Kasi yung gamit ko ngayong regulators, dalawa. Minsan kasi, pag nasisira yung regulator natin, umataas yung voltage. Mahirap kapag nakasaksak yung cellphone natin, tapos masira yung regulator. Tapos, ang lakas pa naman ng voltage na binabato ng motor ko. Umabot ng 18 volts, 20 volts kapag nasisira yung regulator. So, pag yun yung pumasok sa cellphone mo, automatic sira yung cellphone mo. Sira yung kahit anong gadget na isaksak mo sa motor ko. Masisira talaga kapag maka-experience ng ganong voltage. Kasi yung mga cellphone natin is 12 volts lang yung output niya na kailangan mapunta sa cellphone. Nagtataka bakit dalawa yung regulator natin guys. Kasi malakas talaga magbigay ng mataas na voltage galing stator yung motor ko guys. Minsan nga umabot ng 18 to 20 volts. Hindi talaga niya kinakaya yung isang regulator. Tsaka yun yung nakakapagtaka. Siguro dito ako nagkaroon ng problema sa stator. Pero yung sa stator ko, 2 beses na namin kinuha yan. Tiningnan ng mekaniko ko. Okay pa talaga yung stator ko. Hindi siya sunog. Bago pa lahat. Yung pulser niya, okay na okay din. So, bali, okay yung bigay. Walang sunog. Okay siya. As in, okay na okay talaga siya. So, dito lang talaga ako nagkakaproblema sa regulator. So, sa regulator, sabi ng mekaniko, kailangan makabili ako ng compatible na regulator na makakaya niya yung voltage na binibitaw ng aking stator coil. Ilang beses na ako bumili ng original na yung original talaga niya na regulator
guys, masakit sa bulsa. Kasi yung original na stator is nagkakalaga ng 1,000 plus. 1,100, 1,200 sa Suzuki. Mga ganun. Basta original. Kasi mahilig talaga ako sa original. Pero nagsawa na ako doon kasi I think nakalima na yata ako. Oo, tama. Nakalima na yata ako ng original na regulator. Wala, sinisira niya talaga yung limiter. So pagka ilang mga 3 months lang, nakikita ko yung voltmeter ko, tumataas na guys. Nabibigla ako kasi umabot na siya ng 18 volts, 20 volts. So automatic, sira na yun. Dapat nga pag umabot ng 16 volts, sira na yun eh. So yun, sira na talaga. So yung ginawa ng mekaniko ko, si Kuya Amy, shoutout kay Kuya Amy. So sa tagal niyang experience, ginawa niya yung paraan para mas pa-stable lang yung kuryente ng motor natin. So yung ginawa niya, yung dalawang regulator yung ginamit. Hindi yung 4-pin, no ha. So yung isa, yun yung active na gumagana talaga. Yung battery, stator, tsaka yung CDI, pati yung ground, yung yellow sa accessory wire. Tapos yung isa namang regulator is dalawa lang yung gumagana. Kaya dun hindi ko na yun alam, pag-i-studyan ko pa kung ano yung ginawa ni Kuya Amy. Kasi yung sabi lang ni Kuya Amy, humihiram lang tayo ng limiter dito mismo sa kabilang regulator. Yun yung mechanics. Kasi madaming sasabi, hindi talaga maganda yung dalawang regulator guys kasi magbabangga yan. So yung isang regulator guys, humihiram lang siya ng limiter. So bale yung regulator ko ngayon is dalawang limiter. So far, effective. Kasi simulan naging dalawa yung regulator ko, okay na yun, naging stable na talaga. Minsan tumataas siya pero bumabalik siya sa 12 volts, bumabalik siya sa 13 at bumabalik siya sa 14. Hindi na siya nagpapatuloy papuntang 18, 20 volts. Kung tumataas man siya ng 14, mga 15, bumabalik lang talaga siya sa 12, 13. Yung laro niya, 14, 13, 15, 14, 15, 14, 12, 13, 14, yun. Ganun lang yung laro niya. Shoutout kay Kuya Amy. So, napaka-effective yung ginawa niya, yung dalawang regulator. Na yung isa, humihiram lang ng limiter. So, napaka-goods. So, yan, pag-aaralin din natin yan kasi hindi ko yan alam, guys. Yung mga nakakaalam na yung matatagal na nga mga mekaniko. So, yun. So, yun yung isa sa reason na hindi ako naglalagay ngayon ng charger sa motor ko. Pero ngayon, mahihanapan natin ng paraan para hindi tayo malobat or bumili tayo ng power bank, parang secondary option, mga ganun. Maiwasan natin maglobat kasi ilang beses na rin ako nalulubatan eh. Yung madali talaga maglobat, yung ating action camera. Itong cellphone hindi. Pero nagkataon lang kagabi, naglobat na talaga yung cellphone, wala na talaga. So kasi kapag naglobat yung action camera, automatic ito yung ginagamit ko, yung cellphone natin. So since naglobat din yung cellphone natin, wala talaga, zero. Yun yung disadvantage kapag hindi mo makuha yung every minute na nangyayari sa buhay mo. So yun, yung mga disadvantage kapag mga small vlogger na katulad natin. So yun, so sorry guys, hindi ko na-captured. Yung pagdating nga pala namin sa Palo, naghiwalay na kami doon. Naghiwalay na si Clint, pumunta na sa kay Dayan sa partner niya kasi sinahati niya yun eh. Ako sinusundo niya. Kasi katatapos sa trabaho, sinusundo, kinukuha niya. Parang hinahatid ba? Si Angelo naman, diretso na yun sa Robinson North kasi kukuha niya yung kapatid ni Donna. Kasi yung kapatid ng girlfriend ni Angelo is magkambal, yung si Donna 2. Kanya-kanya na kaming hiwalay pagdating sa Palo. So ako naman, nagdiretso ako dito sa downtown. Miram nga pala ako guys kay Clinton ng 30 pesos. Kasi para panigurado ba na hindi tayo talaga maubsan. Kumbaga, yung maubsan ba, yung mawalan talaga ng gas kahit konti. So, yung 30 pesos na hiniram ko kay Clinton, dun mismo sa Palo, bago kami mag-iwalay, dinagdag ko na. I am the one. So, yun guys. Yun yung reason din na nakaabot tayo dito sa bahay. So, yun. Pero, tagting ko, makakaabot talaga yun. Pero dinagdagan ko lang. Para sure na pagdating ko sa bahay, may sobra pa kahit isang basong gasolina. Kasi ako kapag mag-budget ako, yung saktong-saktong budget lang talaga is wala talagang sobra. Kung may sobra man siguro 20 pesos, 10 pesos. Okay lang yun. Basta hindi naman yun big deal guys. So yun. So guys, dito ko lang muna siguro tatapusin yung video. And abang na lang kayo sa April 19. So medyo malaking preparation natin ngayon. This coming Sunday nga pala, medyo nagdi-decide tayo if magmumotor tayo if hindi. Kasi giwan daw eh. Pero okay lang, nakamotor. Okay lang na naman nakasasakyan. Pero abang na lang kayo sa vlog ko. And
Guys, sa mga hindi pa nakakilala guys, ako nga pala si Emerson Cruz, dancer, G2911, and then a motovlogger. Yung pangalan nga pala ng page natin is Motorride Zone. And then meron din tayong account sa Instagram, Emerson56. Tapos sa TikTok naman, Motorride Zone. Sa YouTube, Motorride Zone din. Ganun lang ka-simple. So, paki-like and follow na lang guys. And then, abang-abang na lang sa next vlog. Dito ko muna tatapusin. Bye!